Isa sa napakasamang epekto ng pagkaka-delay ng impeachment trial na yan ni Sara Duterte sa Senado. Dinribble-dribble yan sa tulong ng Senate President na Chis Escudero at yung mga kampo ng demonyong mga senador na nagbabanggit ng pangalan at salita ng Diyos, pero ang ipinagtatanggol ay isang kampo ng kadiliman, kampo ng kasamaan. Dinilay-delay nila yan. Nabigyan nila ng napakaraming oras si Sara Duterte para, alam niya na, doktorin ang mga ebidensya, takutin ang mga witnesses, sa klase ng pagkatao na to na napakahalangang kaluluwa. Sigurado, ginagapang niyan ang mga posibleng witnesses na tatayo dyan sa impeachment trial, at sa mga ebidensya na yan, sigurado, they're trying their very best para tamper yan, para ang tawag dito, yung madoktor. Ganyan, tsaka ang ginagawa niyan. Kasi napakaraming oras ang ibinigay sa kanila ni Chis Escudero. Kung nung isinabmit ang impeachment articles sa Senado, ginawan agad ng trial, wala yung oras para mandoktor, para manakot ng mga witnesses, para yung mga reasoning niya na gagawin dyan sa trial niya na yan, mapulido niya ng husto. Pinag-isipan at tsak nila na maayos yan. Sigurado naman panloloko. Sa bagay, kahit gaano katagal pang oras ang ibinigay sa kanila, napakahirap ipagtanggol ng mga ginawa ni Sara Duterte. Kahit sobrang gagaling pa ng 16 niya na abogado, you cannot defend the indefensible. Pagka indefensible ang isang bagay, kahit pinakamagaling na abogado pa yan, hindi maipapanalo niya ng kaso. Pero kung totoo na wala siya talagang kasalanan, kahit isang law student pa lang ang magtanggol sa kanya, kayang-kayang ipanalo yung kaso na yan. Kaya lang, huling-huli siya eh. Huling-huli, kaya dapat inumpisa na yung trial na yun, noong February pa lang. Kasi ngayon, yung dalawang military officer na tumatanggap ng pera sa kanya, nasa na? Wala tayong kabali-balita, hindi natin alam kung ano nangyari. Baka mas-surprise pa tayo pagdating ng impeachment trial na yan, tumistigo pa yan para kay Sara Duterte. Kahit na alam na ng buong bayan na yan talagang pera na yan inulusay. Baka mahanapan pa nila yan ng dahilan, mahanapan pa nila yan ng palusot. Pero kung hindi siya nabigyan ng ganito kahabang oras, 4 na buwan. Imagine niyo, 4 na buwan after masubmit ang impeachment article sa Senado, hanggang ngayon di pa nag-uumpisa at aabutin pa ng July. So 5 months or more ang inabot. So kahit na anong nangyari, nakapag-prepare yan. Pinag-isipang mabuti, di ba? So itong ginawa na to na pagdidelay, talagang hindi to katanggap-tanggap. At ito, it's on Chis Escudero's desk. Nasa konsyensya na niya yan. Nasa table niya yan kung bakit niya dinelay. At sana wag natin tong kalilimutang ginawa na to ni Chis Escudero.